Buhay ng mahirap na estudyante. Si Aljo Fernandez ay 13 taong gulang. Siya ay nag-aaral sa San Antonio Integrated National High School. Si Aljo ay isang estudyanteng mahirap. Sa araw-araw, madalas itong sumasideline. Sideline dito, sideline doon. Si Aljo ay tumutulong sa kaniyang pamilya, sa kanyang pagsa-sideline. Pagtitinda ng kung ano-ano, pagsama din sa kanyang tatay. Ginagawa niya ito upang makapasok siya sa araw-araw. Nakakatulong din sa kanyang pamilya upang may makain. Bibigay kay nanay ang sweldo. Si Aljo ay uuwi dahil sa kanyang kinita na makakatulong sa pamilya at makakapasok pa. Si Aljo ay sa gabi gumagawa ng asignatura. Pagod ito at antok na. Ito pa ang ilan sa aming mga nakapanayam. Si Meza Dakanay, 13 taong gulang at nakatira sa Sitio Kalayaan, Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. Isa rin ako sa mga estudyante na nakakaranas ng kahirapan. Ultimo yung papasok ng napakaaga sa paaralan nang walang kalaman-laman yung sikmura. Tas yung pera na binigay is sakto lamang para sa pagpasok at pag-uwi galing paaralan. Napakalaki talaga ng epekto nitong kahirapan sa tulad kong estudyante. Halimbawa na lang may proyekto na pinapagawa ang guro. Walang maiaambag kasi walang-wala talaga. Walang-wala sa buhay, walang-wala sa pera, kulang. Napakahirap talaga. Pampayo ko lamang sa katulad ko estudyante ay magpatuloy lamang sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral at para matupad lahat ng pangarap. Ako po, si Hera, ay isang mahirap na estudyante. Ranas ko ang pagiging mahirap. Nakakaapekto to sa akin dahil laging nag-aaway dahil sa pinansyal at kailangan kong magsikap. Sumasideline ako kung saan-saan. Pinapasok ko ang trabaho para lang may makain ako sa pang-araw-araw. Ako po si Joshua ay isang mahirap na estudyante. Ranas ko ang pagiging mahirap. Nakaka-apekto ito sa akin dahil ito ang pagiging mahirap ay mas lalong mahihirapan sa pag-ahon. Dahil ang pag-ahon ay ito ay nababase sa pagsisikap sa sarili para makaahon sa hirap at hindi ko kinakahiya sa mga tao ang pagiging mahirap. Nga po pala si Rose Ann A. Dagumboy, nakatira po sa Sitio Kalayaan Elementary School. Ako rin po ay kasama sa mga batang mahihirap at minsan po ay napasok po ako ng walang laman ng tiyan at minsan po ay sakto lang sa pamasaya ang aking pambaon at kahit po ganun, kailangan po natin magsumika para lang po sa ating mga pangarap at para po matulungan po ang ating mga magulang. Nung naidudulot ng kahirapan na bang ikay nag-aaral? Ang nadudulot nito ay minsan ay napasok na walang kain, natutulog ng anong oras na gawa ng kagawang assignment. Tapos pag papasok at may groupings, minsan ay walang maipangambag, gawa ng saktuhan lang ang naibibigay na pera. Ari ako makakuha ng magandang trabaho at ari rin ako makatulong sa aking mga magulang. Ari ko rin silang may bili ng sasakyan.
at bahay, lupa. Ako si Alina Mio Iswela, nakatira sa Sitio Kalayaan, Barangay San Antonio, Calayan, Laguna. Ako ay nag-aaral sa San Antonio Integrated National High School. Isa ako sa estudyanteng mahirap. Ang epekto ng isang pagiging mahirap ay madami. Kagaya ng ibang pagtigil ng karamihan dahil sa hirap ng buhay. Ako ay kabaligtaran nito. Imbis na sumuko ako ay nagsusumikap upang maiahon ang buhay. Maiahon ang pamilya. Ako ay madalas nakakaranas ito. Sa umagang walang kain. Minsan, pamasahe lang. Yan ang madalas na nangyayari ngayon sa mga kabataan. Madaming nakakaranas nitong mga estudyante. Isa na nga doon ako. Ito ay tunay na nakakaapekto sa buhay. Minsan, nahihirapan ka na dahil kailangan mo nito, kailangan mo ng ganito, kaso walang pera. Madalas ang mga kabataan ay sumasideline na upang magkapera at makapasok. Maitulong ito sa kanyang pamilya. Ang isa kong kapatid ay sumasama upang magkapera. Kanyang pambaon. Ang aking pangarap ay patuloy pa rin kahit mahirap ang buhay. Patuloy pa rin dahil malayo pa. Malayo na, pero malayo pa. Tuloy lang sa pangarap para sa ating pamilya. Yan ang aking pinaniniwalaan. Kung mahirap ka man at ikaw may pagsusumikap, pagtsatsaga, ikaw makakaahon sa buhay. Makakaahon ka sa hirap ng buhay. Kaya naman, ako bilang isang estudyante na mahirap ay nagsusumikap at nagtsatsaga sa aking buhay. Ako nga po pala si Bayon TV at nakatira sa maliit na bahay kasama ang aking kapatid. At kahit ganun pa man, kami ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kahit na hindi sapat ang aming gastusin pang araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat. Po si Princess Joy, nanggaling sa simpleng pamilya, pero kahit ganoon, naibibigay pa rin nila ang pangangailangan ko. Kung ako ang nasa sitwasyon ng estudyante ay mahihirapan ako makapag-aral dahil ako na lang ang bumubuhay sa sarili ko. Pero kahit ganoon, magsusumikap pa rin ako sa pag-aaral ko dahil para makapagtapos ako sa pag-aaral ko. Isa kami sa nakakaranas ng hirap na buhay. Isang estudyanteng mahirap ang buhay, pero kinakaya, pumapasok sa araw-araw. Patuloy ang pangarap dahil malayo pa. Kaya saludo kami sa sarili namin at saludo kami sa ibang estudyante na kaya ang hirap ng buhay, nagsusumikap para gumanda ang buhay.